Nasimula ang lahat noong buwan ng Abril nang namumulala ang nga puno ng bangga sa aming probinsya. Ipinakilala siya sa akin ng isang kaibigan. Ang pangalan niya ay Mateo. Isang lalaking tahimik, hindi palakibo, at parang laging may malalim na inisip. Sa unang pagkikita namin hindi siya nagsalita pagkatapos mapakilala. Akala ko noon ayaw niya sa akin. Ngunit na matapon ang iniinom kong sago at gulaman dahil sa aking pagkakakaba, tahimik niyang inabot ang kanyang panyo. Hindi man lang siya makatingin ng diretso sa aking mata habang ginagawa iyon. Aaminin ko, nainis ako noon dahil sa sobrang tahimik niya. Ngunit may kakaiba sa kanya na unti-anting nakapukaw ang aking pansin. Sa ikalawang pagkikita namin, tinanong niya ako kung kumain na ba ako. Isang simpleng tanong, ngunit may taglay na init na tumagos sa aking puso dahil sa sinseridad kanyang boses. Sa ikatlong pagkakataon na kami ay lumabas at naglakad sa tabing kalsada. Palihim siyang lumipat sa gilid kung saan may mga dumadaang sasakyan upang protektahan ako. Walang salita, puro gawa. Dun, alam kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. 6 na buwan ang lumipas kami ay napakasal. Sabi nga kaibigan ko, napakabilis daw nga pangyayari. Binalaan nila ako na ang lalaking tahimi ay nakakatakot kapag nabago ang ugali. Ngunit alam kong kilala ko si Mateo. Hindi siya mahusay sa salita, ngunit ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang kilos. Simple lamang ang aming naging buhay mag-asawa sa isang maliit na paupahang bahay sa Maynila. Si Mateo ay isang manggagamot na nagpapaadalubasa, samantalang ako naman ay nagbabantay ng isang maliit na tindahan ng gabulakla sa kanto. Hindi kami mayaman, ngunit masaya kami sa kung anong meron kami. Kapag hindi niya kailangang manatili sa pagamutan makdamak, palagi siyang naunang gumising sa akin. Ang tunog ng kaldero at sandok sa aming maliit na kusina ang nagsisilbing orasan ko tuwing umaga. Pakaupo ko sa hapag-kainan, may nakahanda ng mainit na sinanga at tuyo o kung minsan ay ilo na medyo suno ang jilit. Hindi man perpekto ang luto niya, ngunit hindi niya ako pinababayaang umalis ng bahay nang walang laman ang tiyan. Minsan, umuwi siyang may dalang isang pirasong sampagwita, walang balot, walang laso. Sasabihin niyang napulot lang niya sa tabi, ngunit alam kong sinadya niyang bilhin, iyon sa malayo dahil walang nagtitinda ng bulakla na iyon malapit sa amin. Ganyan siya magmahal, nakatago ngunit ramdam na ramdam. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang pangunahing naging problema sa aming pagsasama ay ang kanyang ina, si Doña Carmen. No araw nga aming kasal, nakangiti siya sa nga bisita, ngunit ni minsan na hindi niya ako tinitigan ng mayos. Nang mabigay-galang kami pagkatapos ng handaan, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi kami nababagay sa isa at isa. Pinili lang daw siya ni Mateo kaya siya pumaya na makasal kami. Parang piniga ang puso ko nung nga sandaling iyon. Mula nun, halos 3 beses sa isang linggo siyang tumatawa upang punahin ang lahat ng ginagawa ko. Kesyo hindi ko ro inaalaga ang mabuti ang asawa ko, kesyo wala ro kwenta ang trabaho ko sa tindahan ng bulakla. Niluluno ko na lamang ang lahat ng masasakit na salita niya dahil ayaw kong dagdagan ang pagod ng asawa ko na halos walang tulo sa pagamutan. Isang hapon biglang dumating ang aking biyenan sa aming bahay na walang pasabi, may dala siyang isang malaking brown na sobra. Nakangiti siya, ngunit napakalamig ng kanyang mata. Kinilabutan ako dahil hindi ko alam kung ano ang pagkain niya. Kinuha niya ang sobre at inilapak sa aming hapag-kainan. Sinabi niyang alam niyang naging masama siyang biyenan sa akin nun. Ngunit ang gagawin niya ngayon ay para raw sa ikabubuti ko. Pinabusa niya sa akin ang sobra. Nang ginig ang aking magakamay nang ilabas ko ang magalitrato. Magalitrato ni Mateo na may kasamang ibang babae. Makasama silang naglalakad, makaharap sa isang kapihan, at may isang litrato kung saan nakaabay si Mateo sa babae habang umiyak ito.
Tatlong litrato na tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Tinanong ko ang biyenan ko kung saan niya ito nakuha. Sinabi niya na 3 buwan na raw niyang pinasusundan ang kanyang anak dahil nakdududa siya sa mapalusot ni Mateo na palagi itong may ginagawa sa pagamutan hanggang madaling araw. Nang umuwi si Mateo ng gabing iyon, madilim ang buong bahay, nakaupo lamang ako sa sopa sa sala, mahigpit na hawa ang nga litrato. Nang buksan niya ang ilaw at makita ang aking mukha na namumukto, agad siyang natanong kung ano ang nangyari. Ibinato ko sa kanya ang mga litrato, nakita ko ang pagkaubos ng kulay sa kanyang mukha habang pinupulot ang mga iyon sa sahi. Tinanong niya kung saan ko nakuha ang mga iyon. Nang sabihin kong galing iyon sa kanyang ina, nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Tinanong ko siya kung sino ang babae, ngunit hindi siya nakasagot. Ang kanyang mahabang katahimikan ang natula sa akin sa bangin ng kawalan ng paasa. Humingi siya ng panahon para mapaliwanag, ngunit para sa akin, ang hindi niya agad patanggi ay isang malinaw na paamin. Tumayo ako, pumasok sa aming kwarto at umiyak ng tahimik sa ilalim ng mga kumot. Hindi ko binuksan ang pinto kahit ilang beses siyang kumatok sa labas. Kinabukasan, pagising ko ay wala na siya. Naiwan akong mag-isa sa loob ng malamig na kwarto, bit-bit ang isang katotohanan na hindi ko kailanman inasahan mula sa lalaking nangakong alagaan ako. Kung mahal niya, talaga ako gaya ng pinapaniwala niya sa akin araw-araw, bakit hindi niya ako nagawang ipaglaban at bigyan ng malinaw na paliwanag ng gabing iyon? Bakit niya piniling manahimik at hayaan akong maniwala sa kasinungalingan? Lumipas ang 1 linggo na parang isang mahabang bangungot na walang katapusan. Halos hindi ako kumakain at hindi rin makatulog ng maayos. Ang tanging naririnig ko tuwing gabi ay ang tunog ng lumang orasan sa aming sala. Bawat tiktak ay parang patalim na dahan-dahang humihiwas sa aking dibdib. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na umuwi si Mateo sa aming bahay. Sabi nga isang katrabaho niya sa pagamutan nang minsan akong tumawa, nagpapalipas daw ito ngang gabi sa silit pahingahan ng manggagamot. Wala siyang tawag, walang mensahe, walang kahit anong paramdam. Para akong unti-unting pinapatay ng kanyang malamig na katahimikan. Hanggang sa muling kumatok sa aming pinto si Doña Carmen. Wala na siyang dalang kayumangging sobre, ngunit may hawak siyang nga papel na naglalaman ng nga nakalimba na mensahe mula sa telepono. Walang paailangan niya itong inilapa sa aking harapan habang nakapaskil ang isang namamalaking ngiti sa kanyang nga labi. Nga palitan ng mensahe iyon sa pagitan ni Mateo at ng babae sa litrato. Nanginig ang aking kamay at tulo yang nanlabo ang aking paningin dahil sa mga luhang nakbabadiyang tumulo nang mabasa ko ang huling linya na mula sa numero ng aking asawa. Sabi na raw siyang makita ang babaeng iyon. Isang linyang kailanman ay hindi niya sinabi sa akin kahit noong makasintahan pa lamang kami. Hindi ko alam noon na ang mga mensaheng iyon ay sinadayang putulin at palabasin sa ibang kahulugan, isang panlilin lang na binayaran mismo ng aking biyenan upang tuluyan kaming magkahiwalay. Ngunit sa mga panahong iyon, bulag ako sa sakit, pihati at galit. Nang gabing iyon, matapang kong inantay si Mateo, nakaupo ako sa paborito niyang silya, nakatingin sa kawalan. Nang marinig ko ang pagpihit ng susi sa pinto, bumilis ang tibok ng aking puso, ngunit pinilit kong maging matatag. Papasok niya, nakita ko ang matinding pagod sa kanyang mata, ngunit hindi iyon sapat upang pawiin ang sakit na nararamdaman ko. Inilagay ko sa aming hapakainan ang magkasulatan para sa pagpapawalang bisan ng aming kasal na ipinahanda ko ng araw na iyon. Umaasa ang isang bahagi ng aking puso na pupunitin niya iyon, nayayakapin niya ako ng mahigpit at sasabihing hindi totoo ang lahat ng nakita ko. Ngunit tiningnan lamang niya ang mga papel ng matagal. Nakita ko ang matinding panginginig ng kanyang balikat. Hinawakan niya ang panulat at nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata upang ipaglaban ang aming pagmamahalan, isinulat niya ang kanyang pangalan,
Pinirmahan niya ang aming paghihiwalay ng walang ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig nang gumuho ang aking mundo na natili siyang pipi. Kinabukasan, dala ang isang maliit na bagahe, nilisan ko ang Maynila. Wala akong sinabihang kaibigan o kamaanak dahil ayaw kong makita nila ang aking kaawa-awang kalagayan. Sumakay ako ng bus patungo Zambales, umasang ang amoy ng dagat at ang payapang hangin ng probinsya ay makakapahugas sa malalim na sugat ng aking nakaraan. Habang nasa biyahe, nakatingin lamang ako sa bintana. Ang mamatataas na gusali ay unti-unting napalitan na mga luntiang bukirin at malalaking puno. Bawat kilometrong inilalayo ko ay pakiramdam ko ay nag-iwan ng isang piraso ng aking pagkatao sa kalsada. Nang makarating ako sa Zambales, umupa ako ng isang maliit na silid. Madilim ito, amoy lumang kahoy at tanging isang maliit na bintana ang nakpapasok ng liwanag tuwing umaga. Wala akong dalang gamit kundi ilang pirasong damit at ang baso madalas inuman ni Mateo ng kape na hindi ko alam kung bakit ko pa isinisik sa aking bagahe. Gamit ang aking kakaunting naipon, nabukas ako ng isang munting tindahan ng mga bulak malapit sa lumang palengke. Araw-araw kong pinipilit bumangon at mabuhay, naayos ng marosas at sampagwita, kahit pakiramdam ko ay patay na at tuyo ang aking sariling puso. Isang buwan matapos kong iwan si Mateo, nagsimula akong makaramdam ng makakaibang pagbabago sa aking katawan. Tuwing umaga ay tila umikot ang aking paningin at palagi akong nasusuka kahit wala pa akong kinakain. Noong una, inisip kong dala lamang itong labis na pagod, kalungkutan at paninibago sa simoy ng hangin sa probinsya. Ngunit lumipas ang 2 linggo at hindi nawala ang aking nararamdaman. Bakos ay lalo pa itong lumala. Isang hapon, habang tinatanggalan ko tini ang mapulang rosas, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. May isang kutob na pumasok sa aking isipan, isang kutob na nagbigay sa aking matinding takot. Naglakad ako papunta sa maliit na botika sa kanto at bumili ng kagamitan sa pagsusuri ng pagbubuntis. Pauwi ko, pumasok ako sa maliit na banyo ng aking inupahang silid. Naupo ako sa malamig na sahi na semento. Nangingini ang aking mga kamay at mabilis ang aking paghinga habang ginagawa ang pagsusuri. Ipinikit ko ang aking mga mata at tahimik na nalangin. Pagdila ko, tila huminto ang paikot ng buong mundo. Nalamak ang aking mata nang makita ko ang lumabas na resulta. 2 malinaw na guhit. Nanigas ang buong katawan ko at tuluyang nabitawan ang hawak kong maliit na plastik. Paano ko bubuhayin at ipapaliwanag ang mundo sa isang anghel na lalaki sa aking sinapupunan gayong mag-isa na lamang ako at tuluyan ko nang iniwan ang kanyang ama? Kinabukasan, bit-bit ang takot at kalituhan. Natungo ako sa isang maliit na pampublikong pagamutan sa bayan ng iba. Amoy matapang na gamot ang buong pasilyo habang nakaupo ako sa isang lumang kahoy na upuan. Napakaraming tao, karamihan ay mga inang may kilit na bata o di kaya ay mga asawang inaalalayan ng kani-kanilang makabiya. Ako lamang ang nag-isa. Nang iabot sa aking ng tagapaalaga sa loob ng pagamutan ang isang papel para sagutan, napatigil ang aking panulat sa bahagi kung saan hinihingi ang pangalan at numero ng asawa, blanco. Ibinigay ko ang papel nang walang nakasulat doon. Papasok ko sa silisuriin, ipinahiga akong manggagamot at ipinahit ang isang malamig na likido sa aking tiyan gamit ang isang makina na ginagamit upang makita ang nasa sinapupunan. Habang nakatingin siya sa maliit na kahon na napapakita nga, larawan sa loob nga aking tiyan, ngumiti ang manggagamot. Binati niya ako at sinabing, malusok ang nga bata. Napatiti ako sa kanya naguguluhan. Mga bata? Tinuro niya ang 2 maliit na hugis na parang buto ng mangga. Kambal, sabi niya, may 2 mabilis na pinti ngang puso na umaling-awngaw sa buwang silit. Tuk-tuk, tuk-tuk. Sa mga sandaling iyon, hindi ko mapigilan ang patulungang aking ngaluha. Umiyak ako hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding takot at awa sa aking sarili. 2,
Dalawang walang muwang na sanggol ang bubuhayin ko nang maisa sa isang mundong madilim at walang kasiguraduhan. Walang ama na sasalubong sa kanila paglabas nila sa mundong ito. Nang makauwi ako sa aking inupahang silid, naupo ako sa gilid ng aking manipis na higaan. Kinuha ko ang aking telepono at pinakmasdan ito ng matagal. Kabisado ko pa rin ang bawat numero ni Mateo. Isang pindot lamang at maari ko nang ipaalam sa kanya na magiging ama na siya ng kambal. Ilang beses kong tinangkang tawagan siya, ngunit tuwing naririnig ko ang unang patunog ng linya, agad ko itong pinapatay. Paano kong magalit siya? Paano kong sabihin niyang hindi sa kanya ang nga bata dahil matagal na kaming hiwalay? Paano kong isipin niyang ginagamit ko ang nga sanggol upang makabalik sa kanya at manghingi ng pre? At higit sa lahat, paano kung malaman ito ni Doña Carmen at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang nga anak ko? Niyakap ko ang aking tiyan habang humihibi. Ipinangako ko sa dalawang anghel sa aking sinapupunan na ako na ang bahala sa kanila. Kahit ako lang mag-isa, itataguyod ko sila, ako ang magiging ama at ina nila. Dumaan ang nga buwan at patuloy na lumaki ang aking tiyan dahil kambal ang aking dinadala, mas mabilis at mas malaki ang naging pagbabago sa aking katawan. Sa palengke kung saan ako nagtitinda ng mabulakla, madalas akong makarinig ng mabulong-bulungan mula sa mamimili at kapwa ko nagtitinda. Nasaan daw ang aking asawa? Bakit daw ako na isang nakbubuhat ng mga balde ng tubig at magabungkos ng bulaklak gayong malaki na ang aking tiyan? Pili ko na lamang silang niningitian at sinasabing na sa malayong lugar na tatrabaho ang aking asawa, ngunit sa tuwing tatalikod ako, palihim kong pinapahid ang luha sa aking nga mata. Araw-araw, kapag nakakakita ako nga buong pamilya na namamasyal sa liwasan tuwing hapon, hindi ko maiwasang alalahanin ang dating buhay namin ni Mateo. Yung mga panahong ipinagluluto niya akong amusa, ngayon nagtitiis ako sa pagkain kanin at isda lamang. Minsan ay nilagang talbos ng kamote na hinihingi ko sa aking mga kapitbahay. Dahil maliit lamang ang kinikita ko sa pagtitinda ng sampaguita at rosas, kinailangan kong matipid ng mabuti upang may maipon para sa aking pangangana. Wala akong kakayahang bumili ng mabagong gamit para sa mga bata. Nagtungo ako sa managlalatat nga mga pinagluma ang damit sa tabi ngang simbahan tuwing araw ngang palengke. Bumili ako ngang ilang pares ng maliliit na baro at lampin na mura lamang. Kumuha ako ng dalawang kulay dahil hindi ko pa alam kung lalaki o babae ang aking mga anak. Nang iwi ko ang maito at ilapas sa ibabaw ng aking lumang mesa na kahoy, napangiti ako ng mapay. Tiningnan ko ang kabuuan ng aking bahay. Dito kami titira, tatlong magina sa isang masikip, madilim at mainit na silid. Ngunit inisip ko na lamang na sapat na ang makakasama kami at ibubuhos ko sa kanila ang lahat ng pagmamahal na ipinakait sa akin ng mundo. Pasapit na 7 buwan na aking pagbubuntis. Nakaranas ako na isang matinding pananakit ng tiyan. Hating gabi noon at malakas ang ulan sa labas, namimilipit ako sa sakit habang nakahiga sa malamig na sahig. Basang-basa na pawis ang aking mukha at liyak. Parang may pumipigas sa aking balakang. Gusto kong sumiga at humingi ng tulong, ngunit walang makakarinig sa akin dahil makakalayo ang mabahay sa aming lugar. Naisip ko, paano kung dito na ako mamatay? Paano ang nga anak ko kung isilang sila nang wala sa oras? Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng pagiging mag-isa. Walang kamay na hahawa sa akin, walang boses na mapapatahan sa akin takot tulad ng ginagawa ni Mateo noon. Mabuti na lamang matapos ang isang oras ng paghihirap, unti-anting nawala ang sakit. Nakatulog ako sa sahig dahil sa labis na pagod, yakap ang aking malaking tiyan. Ngunit ang tunay na pagsubo ay dumating ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Pumasok na ako sa aking 8 buwan nang biglang mabago ang ihip ng hangin sa aming probinsya. Isang malakas bagyo ang humagupit mula sa dagat.
Napatit ang magaling niya ne kuryente dahil sa lakas ne hangin na nagtumba nega puno at mabilis na bumaha sa mga kalsada. Sa kalagitnaan ng madilim ay nakakabinging ugong ang ulan na humahampas sa aking yero. Bigla akong nakaramdam ng isang malakas na pabuto sa aking ibaba. Isang mainit na likido ang mabilis na dumaloy sa aking nga binti. Basag na ang aking panubigan. Napakapi ako sa haligi nga aming bahay dahil sa isang panibagong uri nga sakit na parang pinupuni ang aking kalamnan. Sa gitna nga mataas na baha, kawalan ng kuryente, at walang kahit isang taong malalapitan sa gitna ng gabi, paano ko mailuluwal ng ligtas ang aking dalawang anghel bago maubos ang aking huling hininga? Gumapa ako sa malamig at maruming tubig na unti-anting pumapasok sa aking sili. Bawat galaw ko ay may kasamang tila patalim na humihiwa sa aking puson. Kumapit ako sa hambang pinto at pilit na itinayo ang aking mabigat na katawan. Sumigaw ako ng buong lakas upang humingi ng saklolo, ngunit walang ibang nakakarinig kundi ang nangangalit na hangin at ulang humahampas sa mayero. Akala ko ay doon na magtatapos ang aking buhay. Humingi ako ng tawad sa dalawang batas sa aking sinapupunan. Ngunit tila dininig ng langit ang aking pagmamakaawa dahil isang matandang babae ang aking kapitbahay na may dalang gasera ang napadaan upang silipin sana ang aming kalagayan sa gitna ng baha. Na makita niya ako nakahandusay at namimilipi sa sakit, agad siyang tumawa ng mga kalalakihan sa aming lugar. Binuhat nila ako at isinakay sa isang lumang sasakyang pampasahero na nilagyan ng tabing upang hindi ako tuluyang mabasa na ulan. Bawat lubak sa kalsada ay nakdudulot ng panibagong alon ng sakit na napapadilim sa aking paningin. Mahipi ang hawa ko sa isang pirasong damit, nakakagat ang aking mga labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Habang binabatas namin ang madilim at bahabahang daan patungo sa bayan, patuloy ang pag-agos ng aking luha. Pinakiusapan ko ang Panginoon na kahit ako na lamang ang kunin niya, huwa lamang ang aking nga anak. Nang makarating kami sa pagamutan, agad akong sinalubong ng mga kawani, nakakagulo sa loop dahil sa dami ng mga taong nasugatan dulot ng bagyo. Halos walang sapat na ilaw at tanging mga maliliit na lampara lamang ang nagbibigay ng liwanag sa mahabang pasilyo. Isinakay nila ako sa isang higaang may gulong at mabilis na itinula patungo sa silid paanakan. Ang aking makapitbahay na nadala sa akin ay hanggang sa labas lamang dahil hindi sila pinahintulutang pumasok. Ako na namang maisa. Malamig salok ng silid, rinig na rinig ko ang aking sariling paghihingalo at ang mabibigat na patak na ulan sa bubungan. Nararamdaman ko na ang pababeng ngebata at alam kong counting oras na lamang ang natitira bago tuluyang bumigay ang aking katawan. Napapaligiran ako nga tagapaalaga, napilit akong pinapakalma, inuutusan akong huminga ng malalim, ngunit hindi sapat ang kanilang nga salita upang alisin ang takot na namamayani sa aking dibdib. Pinisay ko ng mahipi ang malamig na bakal sa gilid ng aking higaan. Nasaan na anak ka to ka manggagamot? Malapit na lumabas ang unang bata at lubang mapanganib dahil kambal ito at hindi pa kabuwanan. Sigaw isang kawani na halatang natataranta habang hawa ang aking mapaa. Pinilit kong imulat ang aking mga mata kahit nalalabo na ang aking paningin dahil sa matinding pagod at luhang walang tigil sa paagos. Huminga ako ng malalim, pilit na kumukuha na, lakas mula sa kawalan, nagahanda para sa uling paire na maaaring kumitil sa aking sariling buhay upang mailigtas lamang ang aking mga sanggol. Kasabay ng isang napakalakas na kulo sa labas, biglang bumukas ang pintuan ng silid paanakan. Pumasok ang isang matangkat na lalaking nakasuot ng asul na damit pang-opera. May takip ang kanyang ulo at kalahati ng kanyang mukha at mabilis siyang nagsuot ng manipis na guwante sa kanyang nga kamay habang binabasa ang hawak na kapirasong papel na naglalaman ng aking kalagayan. Lumapit siya sa gawing paanan ng aking higaan upang sumuri. Ngunit nang maangat siyang ng paningin at matama ang aming nga mata, tila huminto ang paikot ng buong mundo. Nawala ang tunog ng ulan, nawala ang sigawan ng makawani sa pagamutan. Ang natira lamang ay ang napakalakas na kabo ng aking dibdib.
Nakita ko kung paano nanigas ang kanyang buong katawan at kung paano nangingini ang kanyang mga kamay na may suot na guwantes. Kahit kalahati lamang ng kanyang muka ang aking nakikita, hinding-hindi ko makakalimutan ang mamatang iyon. Ang mamatang, madilim, malalim at ngayon ay unti-unting namumula at napupuno ng luha. Ito ang lalaking nagwasa sa aking puso at nanahimik nang iwan ko siya 2 taon na ang nakararaan. Papaano siya napunta rito sa isang maliit na paggamutan sa probinsya ng Zambales at sa dinami-dami ng manggagamot sa buong mundo? Bakit ang lalaking tumaliko sa akin ang siya pang tatanggap at sasalo sa aming nga anak na matagal kong itinago mula sa kanya? Hindi ako makapagsalita. Nakatitik lamang ako sa kanyang nga mata na ngayon ay punong-puno ng katanungan at matinding sakit. Parang biglang tumigil ang aking paghihingalo at ang tanging naramdaman ko ay ang panginginig ng aking buong pagkatao. Bakit ngayon pa? Bakit dito pa? Gusto kong itanong kung ano ang ginagawa niya sa probinsyang ito gayong alam kung sa isang malaking pagamutan sa Maynila siya nagtatrabaho. Ngunit bago pa man ako makabuo ng salita, muling umatake ang matinding sakit sa aking puson. Napatili ako ay napakapit na mahipi sa bakal ng higaan. Eto na po ang bata, do. Kailangan na po nating magmadali. Sigaw ngang isang kawani na tila nagbalik sa amin sa realidad. Nakita ko kung paano pilit na nilabanan ni Mateo ang panginginig ng kanyang kamay. Pumikit siya ng mariin, huminga ng malalim, at nang idilat niya ang kanyang mata, nawala ang Mateo na asawa ko. Ang nasa harap ko ngayon ay si Dr. Mateo, isang manggagamot na handang gawin ang lahat upang iligtas ang kanyang pasyente. Sige! Pagkasabi kong katalo, umiri ka ng buwang lakas, utos niya. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may kakaibang di na bibigay sa akin ng lakas. 1, 2, 3, Sumunod ako sa kanyang utos. Ibinuhos ko ang natitira kong lakas. Naramdaman ko ang patulong ng aking luha, hindi lamang dahil sa sakit ng pangangana, kundi dahil sa halo-halong emosyon na dulot ng kanyang presensya. Narito ang lalaking nakwasak sa aking puso, ngunit siya rin ang lalaking ngayon ay nakliligtas sa buhay na aming makaanak. Konti pa, nakikita ko na ang ulo patuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang anghel na gumagabay sa akin sa gitna ng dilim. Isa pa, sa huling paire ko, nakarinig ako ng isang maliit ngunit malakas na iyak. Isang iyak na pumuno sa buong silipaanakan, na tila napatahimik sa ingay na bagyo sa labas. Nakita ko kung paano napangiti si Mateo sa ilalim ng kanyang maskara. Lalaki, mahinang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Isang malusok na lalaki. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. May isa pa? Kailangan nating ilabas agad ang pangalawa, seryosong sabi ni Mateo. Ang kanyang muka ay muling naging seryoso. Hindi pa tapos, umira ka uli. Pinili kong kumuha ng lakas, ngunit pakiramdam ko ay ubos na ako. Wala na ako maramdaman kundi ang pamamanhid ng aking buong katawan. Hindi ko na kaya, mahinang bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Pagod na ako. Lumapit si Mateo sa aking ulunan. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tinitigan ako sa mga mata. Ang kanyang muka ay basang-basang ang pawis at luha. Kaya mo ito, mariing sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap at pagmamahal. Kailangan mong lumaban para sa mga anak natin. Ang mga salitang iyon ang nabigay sa akin ng panibagong lakas para sa mga anak natin. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at sa huling pagkakataon, umira ako ng buong lakas. Naramdaman ko ang paglabas ng pangalawang bata kasunod ng isa pang maliit na iyak. Babae, sabi ngang isang kawani. Lalaki at babae ang kambal. Napangiti ako at tuluyang nawalan ng malay. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Mateo na ngayon ay puno ng luha ng kaligayahan. Nagising ako kinabukasan na may sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Wala na ang bagyo, payapa na ang buong paligid. Nasa isang maliit na silid ako ng pagamutan.
At sa aking tabi ay may dalawang maliit na kunakong saan mahimbing na natutulo ang aking nga anak. Iginala ko ang aking paningin at nakita ko si Mateo na nakaupo sa isang silya sa gilid ng sili. Nakatulo siya habang nakapatong ang kanyang ulo sa aking higaan. Ang kanyang kamay ay nakahawa ng mahigpit sa aking kamay. Nang maramdaman niya ang aking paggalaw, agad siyang nagising. Tinitigan niya ako ng matagal bago siya nagsalita. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno kan sakit at panghihinayang. "Bakit naisa ka rito sa probinsya at nagtitiis ng ganito?" Tumulo ang aking maluha hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding galit na muling sumibol sa aking dibdib. Paano niya nagawang itanong kung bakit ako nagtago? Inalis ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawa. Tinitigan ko siya sa mata. Pilit na hinahanap ang lalaking nakilala ko noon. Sinabi ko sa kanya na siya ang natulak sa akin palayo. Siya ang pumirma sa nga papel ng aming paghihiwalay nang walang ni isang salitang paliwanag o pagpigil. Ipinaalala ko sa kanya ang malitratong ibinigay ng kanyang ina at ang mensaheng nagpatunay ng kanyang panloloko sa aming sumpaan. Nakita ko ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha, tila umurong ang kanyang dila at namutla ang kanyang mga pisngi. Napaluhod siya sa malamig na sahig sa gilid ng aking higaan at napahagulgol. Sa kalagitnaan ng kanyang paiyak, ipinatapat niya ang katotohanang matagal na ibinaon ng kanyang ina. Ang babaero sa litrato ay isang kapwa manggagamot na inali niya lamang dahil namatayan ito ngang asawa ng araw na iyon. Wala siyang alam sa mga mensaheng ipinakita sa akin dahil kailanman ay hindi siya nagpadala ng ganun sa ibang babae. Huli na raw ng matuklasan niya na binayaran ni Doña Carmen ang isang tao upang sundan siya kunan ng litrato at likayin ang mahuwat na mensahe upang tuluyan kaming makahiwalay. Sinabi niya na nang umalis ako, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Kinalaban niya ang kanyang ina at umalis sa kanilang malaking pamamahay. Halos 1 taon at kalahati siya nahanap sa akin sa iba't ibang probinsya. Pinuntahan niya ang lahat ng lugar na nasabi ko sa kanya noon na gusto kong pasalan. Hanggang sa mapagawa siya at mapasiyang matrabaho sa isang maliit na pagamutan sa Zambales upang takasan ang masalimo niyang buhay sa Maynila. Umaasang baka sakaling dito niya mahanap ang kapayapaan o baka sakaling dito dinala ng hangin ang kanyang asawa. Hindi niya inakalang sa mismong kamay niya babaksa ang nga anak na bunga na aming pagmamahalan. Parang piniga ang aking puso sa manarinig ko 2 taon. 2 taon akong namuhay sa put, hirap at takot habang siya naman ay namuhay sa pangungulila at walang hanggang paghahanap. Pareho kaming naging biktima ng kasakiman ng isang inang walang ibang inisip kundi ang pansariling pamantayan sa buhay. Unti-unti kong iniabot ang aking kamay upang haplusin ang kanyang buhok. Naramdaman ko ang kanyang mainit na luha na pumapata sa aking palat. Sa pagkakataong iyon, alam kong nandun pa rin ang pagmamahal na kabaon lamang sa ilalim ng matinding sugat at mga kasinungalingan ng kahapon. Humingi siya ng tawa dahil hindi niya ako ipinaglaban noon at hinayaan niyang lamunin ako ng sitwasyon. Ngunit habang unti-unting naghihilom ang aming mapuso at nakakaunawaan kami sa loob ng tahimik na silid, biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Isang ginang na may suot na mamahaling damit at maraming alhas ang pumasok, bakas sa mukha ang matinding pagkapagod mula sa malayong biyahe ngunit nananatili ang pagmamataas sa kanyang tindi. Napasinghap ako at nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang muka ni Doña Carmen. Paano niya natunton ang anak niya sa liblib na lugar na ito at ano ang magiging reaksyon niya ngayong kaharap niya hindi lamang ako kundi ang 2 anghel na mapapatuloy ng kanilang dugo. Tumayo si Mateo at hinarang ang daan ng kanyang ina patungo sa aking higaan. Baka sa mukha ni Doña Carmen ang matinding pagod, nabasa nga ulan ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida at buhaga ang kanyang buhok, malayo sa perpektong anyo na nakasanayan ko sa Maynila. Ngunit ang kanyang mata ay nananatiling matalim at mapanghusga. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa asa ka ibinaling ang paningin sa 2 kunakong saan natutulog ang kambal.
Anong kahibangan ito, Mateo? Matigas na tanong ng kanyang ina. Ang tinik nito ay umaling-awngaw sa apat na sulok ng maliit na silid. Hinahanap kita sa buong pagamutan na ito pagkatapos kong malaman na nandito ka na tatago at ito ang madadatnan ko. Ang babaeng ito at ang mga batang hindi natin kilala kung saan nanggaling? Kumuyom ang mangga, kamao ni Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong sinagot niya ang kanyang ina ng may matinding diin at walang halong takot. Sila ang aking maiina, mariing sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Maanak ko sila. At siya ang asawa ko, ang babaeng pilit mong ini, layo sa aking gamit ang makasinungalingan mo. Nanlaki ang mata ni Doña Carmen. Pilit siyang tumawa, isang tawang puno ng pangungot siya. Kasinungalingan? Gumawa lamang ako ng paraan upang iligtas ang kinabukasan mo mula sa isang babaeng walang may pagmamalaki kundi ang pagtitinda ng masampagwita sa kanto. Wala siyang kwenta, Mateo. At paano ka nakakasigurong sa iyo ang mabatang iyan? 2 taon kayong hiwalay. Parang may kumuro sa aking buong pagkatao. Dati tuwing magsasalita siya nga masama laban sa akin, nakayuko lamang ako at tahimik na lumuluha. Ngunit ngayon, bilang isang ina na naluwal sa 2 anghel, pagkatapos itaya ang sariling buhay sa gitna ng bagyo, tila nagising ang isang natutulog na lakas sa aking dibdib. Pinili kong umupo mula sa aking pagkakahiga, tinitiis ang hapdi sa aking ibaba. Tinitigan ko ang aking biyenan ng walang halong panginginig. Huwag na huwag mong isasali ang mga anak ko sa kasamaan ng iyong budi. Matigas kong sabi, ang boses ko ay paus ngunit buo. Wala akong hiningi sa anak mo ni isang kusing muli nang umalis ako. Binuhay ko ang batang ito sa sarili kong pawis at dugo. Wala kang karapatang husgahan ang pagkatao ko, lalo na at ikaw ang sumira sa aming pamilya dahil lamang sa iyong makasariling pamantayan. Napasinghap si Doña Carmen. Hindi siya makapaniwala na ang mahinang babaeng madalas niyang kutyain nun ay sumasagot na ngayon ng harapan. Akmang lalapit siya sa akin upang manampal, ngunit mabilis na iniharang ni Mateo ang kanyang sarili. Tama na, ina! Sigaw ni Mateo. Nagulat ang lahat, maging ang mabata ay bahagyang gumalaw sa kanilang tulo. Kung hindi ka alis sa silid na ito, ako mismo ang tatawa ng ganak babantay sa pagamutan. At isa pa, nakapausa na kami. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo, ang bayarang tao, ang pekeng litrato, huwa mo nang subukang makaila. Nakita ko ang panandaliang pagkatukot sa mga mata ng matanda. Umatras siya ng ilang hakbang, nabasa ang kanyang pagiging matapang. Ngunit ang isang taong sanay sa kapangyarihan ay hindi basta-basta sumusuko. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at bumalik sa pagiging kalmado ngunit mapanganib. Tiningnan niya si Mateo at saka tumingin sa akin. May isang malagim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung ganun ay alam niyo na pala malamig niyang sabi, ngunit akala niyo ba ay ganun-ganun na lamang iyon na babalik kayo sa pagiging isang masayang pamilya? May isang bagay kang hindi alam tungkol sa makasulatan ng inyong paghihiwalay, Mateo. Isang bagay na ginawa ko bago ka pa man makarating sa malagim na probinsyang ito. Natahimik kaming dalawa ni Mateo. Anong magasulatan ang sinasabi niya? Dumuko si Doña Carmen mula sa kanyang mamahaling daladalahan at naglabas ng isang nakatuping papel na may selyo ng hukuman. Inyabot niya ito sa kanyang anak. Habang binabasa ni Mateo ang mga nakasulat, nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanyang mukha at kung paano nabitawan ng kanyang makamay ang papel na tila isang nababagang uling. Ano ang nilalaman ng kasulatang iyon na muling mababanta sa aming kapapasimula pa lamang na paasa? Nangingini ang mga kamay ko nang dahan-dahan kong pulutin ang papel na nabitawan ni Mateo. Nangili ang aking manggaluha habang binabasa ang mga salitang nakalimbet doon. Isa itong formal na kasunduan na may tatak ng hukuman. Nakasaad doon na bago pa man mangyari ang aming tuluyang paghihiwalay, tumanggap daw akong 5 milyong piso mula kay Doña Carmen kapalit nga aking paglayo.
At ang pinakamatindi sa lahat, may isang bahagi doon na nagsasabing isinusuko ko ang buong karapatan bilang ina sa sinumang magiging supling ng aming kasal pabo sa pamilya ng aking asawa. Sa ibaba nga kasulatan ay naron ang isang huwat na pirma na ginawa upang mamuhang akin. Tumingin ako kay Doña Carmen. Wala akong maramdaman kundi matinding pandidiri sa itim kanyang budi. Sinabi ko sa kanya na kailanman ay hindi ko nakita ang papel na ito, alalong hindi ko ibabanta ang aking pamilya kapalit ng salapi. Isang malakas na halaha ang isinukli nga aking biyenan. Sinabi niyang walang pakialam ang batas sa aking nga salita dahil ang papel na iyon ay pinatibay nga makilalang tao sa lipunan na kaya niyang bayaran. Sa mataraw nga hukuman, ako ay isang walang kwentang ina na mas pinili ang pera kaysa sa asawa at ngayon ay ginagamit ang nga bata upang muling mangikil. Hinihintay ko ang magiging reaksyon ni Mateo. Dati, ang kanyang pananahimik ang unti-unting pumatay sa aking peasa. Ngunit ngayon, walang bakas ng padududa sa kanyang mata. Lumapit siya sa akin, kinuha ang peking kasulatan mula sa aking makamay at walang peaalinlangang pinyuni ito sa mismong harapan ng kanyang ina. Nakalat ang mapiraso ng papel sa malamig na sahig ng pagamutan. Sinabi ni Mateo ng buong tapang na hindi na siya ang dating lalaking bula na sumusunod sa malayaw kanyang ina. Kung kinakailangan niyang talikuran ang kanyang pangalan, ang kanyang mana, at ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya upang maprotektahan kami ng bata, gagawin niya ito ng walang pap at tubili. Isusuko niya ang lahat na karangyaan huwa lamang muling mawala sa kanyang piling ang pamilyang matagal niyang inasam. Namula ang mukha ni Doña Carmen sa matinding galit. Ang kanyang sariling dugo at laman ay nagtapon ng yaman dahil lamang sa isang hamak na tindera ng bulala. Ngunit sa halip na umalis at tanggapin ang pagkatalo, inayos niya ang kanyang mamahaling balabal at muling ngumiti ng nakapangingilabot. Sinabi niyang inaasahan na niya ang katigasan ng ulo ni Mateo, kaya naman hindi siya napunta sa probinsyang iyon nang walang sapat na sandata. Ang pinunit daw ni Mateo ay isa lamang sipi, ang orihinal na kasulatan ay hawak ng kanyang mga tauhan. Kasunod ng kanyang salita, bumukas muli ang pintuan ng silid. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan, may bitbit na mga makakapal na lalagyan ng mapapeles, at kasama nila ang isang alagad ng batas mula sa aming bayan. May inilabas na isang bagong kautusan ang isa sa mga lalaki, isang pansamantalang utos mula sa hukuman na nabibigay ngang karapatan kay Doña Carmen na kunin ang mga bata dahil sa aking umano ay kahirapan at kawalan ng mayos na paisip upang mapalaki ng gasanggol. Napasigao ako at agad nanyakap ang dalawang kuna ng aking mga anak upang protektahan sila. Paano magagawa nga batas na kunin ang nga bagong silang nasanggo mula sa yakap ng kanilang tunay na ina? At may magagawa ba si Mateo upang labanan ang limpa-limpa na salapi at impluensya ng kanyang sariling ina bago tuluyang mawalay sa amin ang kambal? Hinarap ni Mateo ang lalaking unti-unting lumalapit sa aking kinaroroonan. Ginamit niya ang kanyang buong katawan upang maksilbing pada sa pagitan ko at na matauhan ni Doña Carmen. Sumigaw siya at sinabing walang sinuman ang maaring humawa sa kanyang maina. Bumaling si Mateo sa alagad ng batas na kasama ng kanyang ina. Tinitigan niya ito ng tuwid at napakilala bilang punong manggagamot na napaanak sa akin. Ipinaliwanag niya sa matigas na tinik na ang sanggol ay ipinanganak ng wala pa sa buwan. Ang paglabas sa kanila sa pagamutan ng walang pahintulot mula sa manggadalubasa at walang kasamang kinatawan mula sa pamahalaan na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata ay isang malaking paglaba sa batas. Maari itong ikamatay nga aking masanggol dahil mahina pa ang kanilang mga baga ay kailangan ng patuloy na pagmamasik sa loop ng silip pagamutan. Nakita ko ang paalangan sa mukha nga alagad ng batas. Taga-Zambales siya, marahil ay may sarili ring pamilya at alam niyang hindi tama ang sapilitang pagkuha sa mga bagong silang mula sa yakap ng isang naghihingalong ina. Taningnan niya si Doña Carmen at magalang na sinabing hindi niya maaring ipatupad ang kautusan ng walang kasamang manggagawa sa lipunan, lalo na at nanganganib ang buhay at kalusugan ng mga bata.
Idinagda pa niya na labas na sa kanyang sakop ang pakuhon ng pasyenteng hindi pa pinapayagang lumabas ng mismong manggagamot. Namula sa matinding galit ang aking biyenan. Sinigawan niya ang alagad ng batas at pinabantaang tatanggalin ito sa serbisyo bago pa man sumikat ang araw. Para kay Doña Carmen, ang pera at kapangyarihan ang napapatakbo sa mundo. Wala siyang pakialam sa kalusugan ng aking nga anak. Ang nais niya lamang ay makuha ang nga ito upang tuluyan akong alisan ng dahilan para mabuhay at makasama ang kanyang anak. Niyakap ko ng mahigpit ang makuna. Nararamdaman ko ang maliliit na paghinga ng aking kambal, walang kamalay-malay sa gulong nangyayari sa kanilang paligid. Sa labas ng silit, unti-unting dumami ang nga tao. Nabalitaan ng matandang babae na sumaklolo sa akin noong bumabagyo ang nangyayari sa loop ng pagamutan. Kasama niya ang ilan Sam nga kauwo ko nagtitinda ng bulaklak sa palengke. Pumasok sila sa silit, hindi alintana ang nga nakapormal na tauhan ni Doña Carmen. Pinalibutan nila ako na alay ng kani-kanilang mga katawan upang protektahan ang isang inang naiisa. Ang nga simpleng taong Zambales na walang yaman kundi ang kanilang kabutihang loob at malasakit sa kapwa ay nanindigan laban sa mapangaping ginang mula sa Maynila. Ngunit hindi natina si Doña Carmen na sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya gamit ang pananakot. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang mamahaling bag at mabilis na napindot ng numero. Sinabi niyang tatawagan niya ang isang mataas na hukom sa Kapitolyo upang sa pilitang ipatupad ang utos at ipakulong ang sinumang hahadlang sa kanya, kasama na ang alagad ng batas at ang nga inosenteng taong nakapaligid sa akin. Sa sandaling iyon na makita ni Mateo na handang manira ng buhay ang kanya inang makuha lamang ang gusto nito, may nabago sa kanyang paningin. Wala na ang takot at pagalang na matagal niyang kinimkim bilang isang anak. Lumapit siya kay Doña Carmen at kamadong ibinaba ang kamay nitong may hawak na telepono. Sinabi ni Mateo na noong panahong hinahanap niya ako, hindi lamang ang aking kinarurunan ang kanyang inimbestigahan. Upang alamin kung paano nagawang bayaran ng kanyang ina ang nga taong sumira sa aming pagsasama, hinalungkat niya rin ang nga lumang kasulatan ng kanilang pamilya, lalo na ang huling habilin ng kanyang yumaong ama na matagal nang itinatago ni Doña Carmen mula sa kaalaman ng lahat. Natahimik ang buong silit, nawala ang mapamataas ng ngiti ng aking biyenan at napalitan itong matinding kaba. Bumulong si Mateo ng ilang salita na sapat lamang para marining kanyang ina at naming malapit sa kanila. Nabanggit niya ang tungkol sa mga nakaw na yaman na itinago sa ibang pangalan noong nabubuhay pa ang kanyang ama, ang pekeng titulungan lupa, at ang katotohanang nakasaad sa orihinal na habilin na ipapabawi sa pamahalaan ang lahat ng kanilang kayamanan kung sakaling gamitin ito ni Doña Carmen sa kasamaan. Hawa na raw ni Mateo ang maebidensya at handa niya itong isapubliko anumang oras. Bumaksa ang telepono mula sa pangingini ng mga kamay ng aking biyanan. Para naubusan siya ng hangin habang nakatitik sa sariling anak, tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Tuluyan na nga kayang umatras si Doña Carmen at isuko ang kanyang masamang bala. O may huli pa siyang patibong nawawasa sa aming pinaglalabang pamilya. Nangingini ang buong katawan ni Doña Carmen habang nakatingin sa kanyang anak. Hindi siya makapagsalita. Ang kayamanan ay kapangyarihan na matagal niyang pinanghawakan ay gumuho sa isang iglap dahil lamang sa pagbubunya ng nakatagong katotohanan. Tila naputulan siya ng mga pakpak. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa amin. Walang salitang lumabas sa kanyang nga labi ng talikuran niya kami at mabigat ang mga hakbang na naglakat palabas ng silit. Sumunod ang kanyang gatawhan maging ang alaga ng batas na naalis ng sombrero at humingi ng paumanhin sa akin bago tuluyang umalis. Na makalabas sila, tila nakahinga ng maluwa ang buong pagamutan na silapitan ng mga kapitbahay ko ang magkasamahan sa palengke. Niyakap nila ako, umiiyak din sa tuwa dahil nanalo ang katotohanan at hustisya laban sa kasamaan.
Pinasalamatan ko sila mula sa kailaliman ng aking puso. Sila ang naging pamilya ko nung nga panahong tinalikuran ako ng mundo, nga taong walang yaman ngunit may malalaking puso na handang tumulong sa oras ng kagipitan, nang masiuyan na ang nga tao pang mapahinga muli sa hagupi ng bagyo, naiwan kaming taklo ni ng Mateo etnam, aming nga anak sa nga tahimik na sili. Lumapi si Mateo sa aking higaan. Lumuhot siya muli sa malamig na sahig, ngunit ngayon, wala nang bakas ng takot o matinding galit sa kanyang mukha. Puno ng pagmamahal at kapayapaan ang kanyang malalalim na mga mata. Hinawakan niya ang aking makamay at idinikit ito sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit. Bulong niya habang patuloy na umagos ang kanyang maluha. Hindi ko na muling hahayaang may manakit sa inyo. Tatalikuran ko ang lahat sa Maynila. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, araw-araw kong patutunayan na ako ang lalaking karapat-dapat sa inyo, ang amang magbabantay sa ating mga anghel. Naluha ako, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng ang kagalikan e paglaya muli sa nakaraan. Inabot ko ang kanyang mukha e pinunasan ang kanyang maluha, matagal na kitang napatawad. Sagot ko, siguro ay kailangan lamang nating dumaan sa pinakamatinding bagyo upang malaman kung gaano katibay ang ating pagmamahalan at kung hanggang saan nating kayang ipaglaban ang isa at isa. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan na kaming pinayagang lumabas ng pagamutan dahil malusok na ang kambal. Hindi na kami bumalik sa magulong siyudad ng Maynila. Pinili ni Mateo na manatili sa Zambales at maglingkod bilang manggagamot ng mga ordinaryong tao habang ako ay nagpatuloy sa pag-alaga ng aming nga anak sa isang mas mayos na bahay malapit sa dagat. Unti-unti naming binuo muli ang aming pamilya. Tuwing umaga, hindi na kaldero ang gumigising sa akin kundi ang iyak ng aking nga anak at ang amoy ng mainit na kape na inihanda ng aking asawa. Ngunit minsan, habang nakatingin sa malawak na dagat ay dinarama ang payapang simoy ngang hangin. Hindi ko maiwasang haplusin ang manggapila ng aking nakaraan. Nakaukit na ang maito sa aking pagkatao at magsisilbing alaala ng mga luhang aking iniluha. Hanggang kailan mananatiling payapa ang aming buhay? At totoo nga kayang ang nga sugat ng kahapon, kahit nagilom na, ay hindi na kailanman muling makdurugo sa pagdating ng panibagong unos.